Hello. Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa mga ka-business partners natin at saka sa mga aspiring entrepreneurs na gustong pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Ibabahagi po namin sa inyo, i-demo po namin sa inyo ngayon ay ang RIDA, ang Riders Dispatch Apps. Para po to sa mga gusto or meron ng negosyo ng delivery. Okay? Food delivery or kahit anong delivery at saka pwede rin siya sa transpo like for example, merong gusto magpasundo or mga ganun, pwede siya. So, ang concept niya is the same din ng parang override, parang ganon. So, maganda ang system na to kasi makakatulong sa inyo how to monitor, paano i-monitor yung mga drivers nyo at saka yung income nyo bawat araw, at saka paano makatanggap ng mga orders kasi may tatlong apps to na connected. Ang makikita nyo ngayon is ang driver admin menu sa owner side. Meron din to mamaya, papakita ko yung sa driver side, sa dispatch side, at meron din tayong sa client side kung saan yung client mismo natin makaka-book ng service or sundo sa inyo. So, once nag-book sila, papasok dito sa system nyo. Makikita nyo na sila. So, okay, let's go. Hindi na natin patatagalin to. So, first, we will go to the request. Ang request page is dito nyo makikita yung lahat ng mga request na papasok. Okay, pwede rin kayong gumawa rito kung sakali tatawag sa inyo or magma-message sa inyo. So, mas maganda pa rin, I advise, mas maganda pa rin na sa side ng client, pag tatawag sila, ipabubook niya sila dun sa client side para makita nyo kung saan yung location niya. Kasi yung system, once nag-request yung client, madidetect kaagad ng system natin kung saan siya sa oras na yon. Okay, so malalaman kaagad ng driver din natin na okay, nandun siya, susunduin ko siya doon. Ang ganon. Okay, so at saka makakapagbigay rin siya ng number, makapag-register din siya sa system natin. So sakali sa susunod, so pwede na lang pwedeng siya na lang mag-book directly, hindi na siya tatawag pa. 'Di ba? So pero then i-demo ko pa rin sa inyo kung paano ito yung request. For example, tumawag sa inyo or may nag-request sa inyo na i-book sila. So ito yung form. First is dito nyo makikita itong request ID is unique sa bawat request. Kung baga parang resibo na numero o pang ganon, identification niya sa transaction na to. Now, meron tayong pre-made na options. Pwede rin kayong mag-add kung gusto nyo na lugar kasi hindi naman masyadong kasi yung system natin pala is connected sa Google Map at saka yung Pilipinas hindi masyadong kumpleto at saka hindi rin nakakapag recognize ng mga lugar katulad ng sitio or purok. Ang ginagamit din naman natin dito is pangalan ng lugar directly, like pupunta ako ng City Hall, punta ako ng ganon, ganyan. So directly, so pwede kayong mag-add kung wala sa list niyo. So for example, galing siya ng Academia di Davao, pwede rin nyo rin i-type dito yung address. Tapos pupunta siya ng Barangay Hall Busaon. So ito, yung system natin is parang hindi siya nagka-count ng distance. Kung hindi, mas uso, meron kasi tayong minimum dito, di ba? At saka pamasahe, at saka yung style naman rin dito is para lang siya, pakyawan lang siya, ang ganon. So example, lagay natin ng 50, gusto nyong bayaran. So, transpo ang kailangan niya. Ilang pasahero, lagay lang. So, kung mayroong additional instruction, lagay lang dito. Kung ano man. Tapos, requestor, since tumawag siya o hindi siya nag-book sa client apps natin, so pwedeng kayo na maglagay. Now,
assigned driver. Yung assigned driver natin, magre-registered lang kung sino yung naka-on duty. So, for example, ngayon, ang naka-on duty lang is si driver Abel Browser. So, choose siya. Tapos, save nyo na lang. Ayan na, open. So, open na siya. Kasi hindi pa tinanggap nung sa driver natin. So, mamaya, pag tinanggap niya, papakita natin, makikita rin sa bookings niya. So, magiging accept na to. Pag in-accept niya, magiging dispatch na to. Automatically, mag-change siya. So, ito yung details na nilagay natin. Since tayo ang nag-book, so meaning, sa atin locate yung kung saan man yung location natin. Okay? So, now, yun yung sa request at saka dito naman sa driver's list. Driver's list nyo is listahan ng mga driver nyo kung sinong naka-on duty. So, sa ngayon, si editor driver parking siya. So, pwede nyo siyang makita kung saan yung location niya. So, nandito siya. Naka-park siya dito. So, meaning nag-aantay siya ng dispatch. Or, hindi siya naka-duty, meaning maybe nag-post muna siya. Naka-park lang siya. Since sinabi ko kanina nga naka-duty lang si Abel Browser, so siya lang yung nakikita sa dispatch natin. Pero pag ito nag-on duty siya mamaya, magiging makikita na siya sa tawag dito sa list natin dito sa requester. Dito makikita na natin sila dito. Okay? So, yun yung sa driver's list. Then, we have driver's location. Lahat ng mga driver nyo, katulad nitong isa, sino to? Si editor driver. Ayan, nakapark siya. Nakikita nyo na, nakapark lang siya. Okay? Tapos, revenue. Tapos, makikita nyo sa isang araw kung ano yung mga dispatch at earning ninyo, makikita nyo dito. Okay? So, driver's log is ito yung kung kailan sila nakapark, kailan sila nag-drive ba sila kasi meron ng client, ganun. Parang logs lang siya. At least for your reference. Contacts is kasali na dito yung clients at saka mga drivers. Okay? So, makikita nyo na rin dito. So, yun yung sa RIDA natin, sa admin system. Kung, by the way, customizable pala to. So, meaning, pwede nating dagdagan according to the systems team. So, kung gusto nyong may idagdag o ibago, pwede rin nating i-change. As long as mag-fit siya sa kailangan nyo, sa need ninyo, sa operation ninyo. So, at saka yung system natin is functionable siya sa lahat ng device. Katulad ng desktop, laptop, tablet, at smartphone. Yung system naman, pag sa pwede siya sa Android at saka pwede rin siya sa iOS. Okay? So, yun yung system natin, yun yung sa admin. So, ipapakita rin natin ngayon yung sa tawag nito sa first is sa client side para makita natin yung dispatch na papasok dito. So, let's go! Okay, ito na yung sa client side na once nakakonect sila through links or QR code, ito yung unang makikita nila. Tapos, lalabas to, welcome, and greetings. So, client muna tayo, then create profile. So, choose siya ng client kasi sa client muna tayo. Tapos, lagay natin ang pangalan na, for example, Juan de la Cruz Pedro. Okay, kompleto. So, sabihin natin male, lalaki, tapos yung birth date niya, 1977, ganon. Mobile number, lagay lang. Tapos, optional na kung walang email. Tapos, address, optional din kung gusto ka. Tapos, maglalagay na rin o magse-selfie ka na lang.
For example, kung mayroong picture, sige sabihin natin ito. Then, pagkatapos, save. Then, lalabas na ang home. So, magre-read siya. Tapos, ito na yung home. So, gigreet ka na. Welcome, the Cruz Juan Pedro. So, book a ride and saka booking list and then your profile. Makikita na niya yung profile mo. Kung client ka, makikita mo yung profile mo dito. Pwede mo ring i-edit kung sakali gusto mong baguhin. At saka, picture mo o ano, pwede mong baguhin. Now, ngayon, simple lang sa client side natin. So, may book a ride at saka booking list. So, booking list, dito makikita kung ano yung binobook mo. So first, wala pa. So magbo-book tayo. Sabihin natin galing tayo ng Arriesgado. Pwede nyo ring i-type dito kung saan mo gusto. I-detect ng Google Map kung sakali man alam ng Google Map kung saan ka papunta. I-detect niya. Or saan ka galing. Tapos pipick upin ka sa Arriesgado to saan. Sabihin na natin BPI. Ganon. Tapos, magkanong kuan bibigay mo, sabihin natin 30 lang. Okay. So, transpo or pwede ring parcel. Sa parcel delivery at saka food delivery is lalabas tong photo for items to deliver. Meaning, pipicturan mo yung item pag once na-receive mo. Kahit saan sa dalawa na to, ang pinili, lalabas to siya. Pag transpo lang, meaning may sasakay sa'yo or tawag nito, pasahero. So, mawawala siya. Hindi lalabas yung picture. Applicable lang yung picture or photos pag parcel and food delivery para may tawag nito, proof na nakuha mo. Tapos, pag na-receive din, pag na-deliver nyo na, picturean nyo na rin para meron din proof na na-receive nyo yung item. Okay? So, punta lang muna tayo sa transport. Lagyan natin, let's say, 2 pasahero or let's say, 1. Kasi 30 lang pala yung nilagay ko. And then, kung mayroong additional instruction, nakaputi, shirt. So, yun, ganun lang. And then, save. So, once na save, makikita nyo yung booking list nyo. Lahat ng mga pinagbubook nyo, makikita nyo rito. So, kung mag-a-add ka na naman ng isang booking, click mo lang yung book a ride. So, yun. Ganun lang kasimple. Tapos, once na natanggap ng admin or natanggap ng system ninyo, ito rin yung makikita nila at saka may signature to dito, pipirma yung client once kung pipirma siya, but meron siyang part na pwede siyang pumirma. So makikita dito kung saan nanggaling yung client. So yan, ito yung client natin, so madidetect niya. Okay, so yun ang mangyayari pag once tinanggap ng driver. Ang lalabas dito is merong lalabas na accept. So, meaning na madi-dispatch na siya or itong open magiging dispatch at saka meron ng accept. So, yun, lalabas na siya. So, malalaman na ng client natin, okay, natanggap niya yung bookings ko. Okay? So, pwede pa rin ninyong i-edit kasi naka-open pa siya pero pag once na dispatch na, tinanggap na ng driver, hindi nyo na ma-edit yung system ay yung request ninyo. So, sa ngayon, open pa siya. Madi-edit pa. Pero sa mamaya, hindi na. Okay? So, tingnan natin, puntahan natin sa system para makita natin kung ano na yung pagdating doon, ano nang itsura niya. So, ano yung makikita natin. Okay? Let's go! Okay, balik tayo sa admin natin, sa admin view. Tingnan natin yung request ni Juan. Ayan, pumasok na, Arriesgado College, BPI 006 yung request niya. At yung instruction niya nakaputi siya. So, once natanggap nyo to, so kung sino man yung available na driver natin sa ngayon, katulad dito, si driver Abel Browser, so assign natin sa kanya. Once tinanggap niya, magiging off dispatch na to pag in-accept na niya.
Tsaka manlalaman nyo rin yung location ng client natin. Ayan. So, ito yung location 5, 6. Ito yung isa. Ayan. 6. Makikita nyo sa mapa kung saan yung client natin. Pag wala siya, pag wala tong mapa, meaning hindi niya, kasi pag once nag-open sa una o sa first time na open nila ng apps natin, dapat kasi tatanggapin nila yung permission na makikita yung location nila. Pag tinanggap nila yon, so makikita rin natin kung saan yung location nila. Pag once nag-request lang sila. Pag hindi sila nag-request, hindi rin sila makikita rito. So okay. So ito yung system, ito yung maganda sa system natin kasi nalalaman natin kung saan yung client natin at makikita rin natin kung sino yung pinakamalapit sa kanila. Okay? For example, driver's location. So ito, nandito rin malapit talaga si Driver Abel. So bagay sa kanya yung dispatch. Kasi yung request, kung titingnan natin, dun din, nalapit. Okay, wait. Okay, yun yung mga ibang dispatch natin. So, yun, inassign na natin kabel. So, sa side naman ng driver natin, pag natanggap niya, once natanggap niya, at ma-accept niya, magiging dispatch na to. Sige. So, sige, puntahan natin sa driver's view para ma-explain ko rin sa inyo kung ano yung nakikita sa driver's apps. Okay, ito rin yung view. Ito nga pala yung view sa driver's apps. So, refresh lang siya. Refresh ka lang. Or bibigyan natin ng instruction yung driver natin na mag-refresh lang by time to time para mag-update yung data. So, dito niya makikita dispatch, rider's log, kung on duty, off duty, dito niya ilalagay yung status niya, kumbaga. Okay? So, balik tayo sa home. We have profile ng driver. Saka yung picture niya, makikita niya. So, yung mga dispatch na sa kanya. Kung ano yung naibigay na sa kanya, makikita niya rito. Sa isang araw or sa isang buwan, makikita lahat dito. Okay? So, now, titingnan natin sa dispatch. Ayan, dalawa yata yung nabigay sa kanya. So, first is yung 006 at saka yung 005. So, tanggapin natin itong 006. So, na-dispatch kaya. Once accept, dispatch na. So, mag-change din yan doon sa system natin. Sa admin system, magiging dispatch. Client location, ibibigay niya kung saan. So, makikita ng, okay, nandito pala yung, malapit dito pala yung client. So, 05, ayan, 06, nandito pala yung client. So, makikita niya. So, hindi siya problema kung saan niya hanapin. At least may general idea na siya kung saan yung client. Tsaka makikita niya kung saan pupunta, to BPI, yung fare 30, okay, transport yung type ng request, isang pasahero lang, nakaputi siya ng shirt, pangalan niya Juan yun. So, yun ang mangyayari. Number niya is pwede rin natin i-add yung mobile number para matawagan niya. Once okay na. Tapos pag natapos na yung dispatch, tapos na yun, pwede niyang i-complete. Pwede rin niya papirmahin yung pasahero niya or kliyente niya. So, pag dumating na siya, complete na lang niya. And then, papipirmahin niya. So, depende na yun. Kung pipirma yung mabait yung client niya, so pipirma yun. Or, pwede rin i-type na, pwede rin siyang maglagay na, okay. Done. Okay? So, completed. Ayan. So, kung nahatid na niya. So, sa system natin, makikita rin natin sa system kung ano yung status. Let's go. So, kung titingnan niyo yung request, hindi pa kasi refresh muna natin. Ayun, naging dispatch na siya. Or completed na pala. Nandito na kasi kinumpleto kanina 006. Ayan. So, accepted and completed na yung dispatch. So, ganun lang kadali yung system natin.
So, ganun lang kadali yung system natin. Malalaman mo rin kung nasaan yung mga drivers mo at saka location ng mga nagre-request. Okay? So, that's it. And kung meron kayong mga tanong or gusto nyong baguhin nyo, kung interesado kayo at meron kayong gustong i-add or ipabago or ano yung requirements ng operation nyo, message lang kayo. Sasagutin namin kayo. Or you can reach us sa sa IO page, na Facebook page namin. Okay, and nandun din yung mobile number namin at saka pwede rin yung kaming i-message. So available na pala to sa store namin, sa mobile app store namin sa io.ph. Okay? Thank you, and sana nagustuhan niyo yung simple presentation. Sana makakatulong to sa pagninegosyo nyo. Contact lang kayo, and good luck!